Masasabi ko na ngayon, ang Washington ay mahigpit ng kontrolado ng Israel at ng mga taga-suporta nito sa Estados Unidos. Talagang totoo. Sa punto ang suporta para sa mga Israeli sa igtong ito ay halos walang kondisyon. Kaya malaking pagbabago iyon. Ang mga bansa na dati ay hindi ganong may kakayahan, hindi ganong teknolojikal na maunlad, ay ngayon ay talagang napaka-sopistikado na. Isama mo na ang Iran, Turkey, Jordan, Egypt, Saudi Arabia at mga Emirates. Lahat makakapanood, makakakita at galit na galit. Kaya ang tanong na kailangang itanong kay Ginoong Netanyahu ay, maaari mo bang patayin ang lahat para malutas ito? Pero hindi ako Israeli. Ako ay isang Amerikano. Unang-una kong iniisip ang Estados Unidos. Dapat akong nagsasabi, labis akong nag-aalala sa ating posisyon sa rehiyon at sa mundo. Dahil alam ng lahat na sa huli, tayo ang may hawak ng lahat ng baraha pagdating sa Israel. Mas malaki ngayon ang impluensya at kontrol ni Ginoong Netanyahu sa Washington kaysa kay Pangulong Biden. Si Colonel Douglas McGregor ay isang 28 taong veterano ng US Army at dating pangunahing tagapayo ng kalihim ng tanggulang pambansa ng US. Si Colonel McGregor ay eksperto sa mga komplikadong kaganapang geopolitikal sa mundo. Ilang buwan nang nagbabala si Colonel McGregor sa mga opisyal ng US ukol sa panganib ng matagalang digmaan sa Ukraine. Ipinakita niya kung paano minaliit ng US military ang Rusya at labis na tinantya ang lakas ng Ukraine kaya inilagay ang Amerika sa mahina at delikadong posisyon sa hinaharap. Nagbago ang lahat noong Oktubre. 7 nang inatake ng Hamas ang Israel. Agad namang lumipat ang interes ng Amerika mula Ukraine patungong Israel. Bagong ulat ng politiko. Ubos na ang pondo ng Pentagon para palakasin ang puwersa sa gitnang silangan. Dahil sa pagkakabaha-bahagi at kaguluhan sa Kongreso, muntik nang magsara ang pamahalaan. Ang militar, tulad ng ibang sangay ng pamahalaan, ay nasa ilalim ng pansamantalang badyet. Deadlock pa rin ang labanan sa Ukraine. Ngayon, iniayos ng US ang pondo at badyet para paghandaan ang susunod na malaking labanan sa gitnang silangan. Sa panayam, tinalakay namin ni Colonel McGregor kung paano dati kayang kontrolin ng mga presidente ng US ang pamahalaan ng Israel. Ngunit malaki na ang pagbabago ngayong 2023. Tinalakay namin ang paglago ng mga bansang katabi ng Israel at kung paano ang Turkey na may pinakamalaking militar sa reyon ay posibleng gumanap ng mahalagang papel sa hinaharap ng labanan. Sa huli, ibinunyad namin kung ano ang pinakamalamang na mangyari sa pagtatapos ng sigalot ng Israel at Palestine. Ang panayam natin ngayon kay Colonel McGregor ay magbibigay liwanag sa mga bagay na madalas hindi nabibigyang pansin sa tradisyonal na media dahil hindi natatakot si Colonel na sabihin ang masakit at matinding katotohanan ng lantaran. Halad ba ng Israel na maging estado ito na walang Arabo mula Ilog Jordan hanggang Dagat Mediteraneo? Kung oo, ibig sabihin papunta na sa digmaan ang gitnang silangan. Gusto kong marinig ang iyong pananaw tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Palestina. Siguro masasabi natin na ang digmaan ay talaga namang laban sa Hamas. Malinaw naman. Sabihin mo ang opinyon mo tungkol dito at paano mo nakikita ang susunod na malaking pandaigdigang labanan na siguradong nasa gitna ang Estados Unidos. Well, tandaan mo nung pumirma ang mga Nazi at Soviet na estado ng isang kasunduang di pagsalakay at nagkasundo na hatiin ang Polonya, kung saan kinuha ng mga Soviet ang malaking bahagi ng silangan at kinuha naman ng mga Nazi ang karamihan ng nasa kanluran. Lahat ng tao ay nagsabi, aba, imposible mangyari yan. Paano nangyari yon? Sinong nakakita na mangyayari yon? Alam ng sino mang pamilyar sa kasaysayan ng rehiyon at Europa na kaya magtulungan ng mga Aleman at Ruso at madalas na silang nagko-cooperate. Hindi dapat nakakagulat, pero nagulat pa rin ang mga tao. Ganito rin ang nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng mga Muslim-Arab sa rehiyon ay hindi pa talaga natatapos. Tuloy-tuloy na ito mula nang itatag ang Estado ng Israel. Nagkaroon ng kalamangan ng mga Israeli dahil ang kanilang yamang tao ay mula Europa. Kaya mas mataas ang antas ng edukasyon, mas malawak, mas maraming technological na talento, at pag-unawa kung paano gamitin at gawin ang mga bagay. Matagal itong gumana. Pagkatapos, nagbigay tayo ng napakalaking supply ng teknolohiya, militar man o iba pa, para matulungan sila. Kaya hindi lang kontrolin ng kapaligiran at talunin ng anumang banta. Kasabay nito, nagkaroon tayo ng magkakasunod na presidente mula kay Eisenhower hanggang Nixon na laging handa. Sa totoo lang, kahit nung panahon ni George W. Bush, laging handa ang mga leader na limitahan ang pwedeng gawin ng mga Israeli
gamit ang kanilang lakas militar. At sa madaling salita, sinasabi nila na hanggang dito lang at hindi na lalampas pa. Alam mo, nung ako ay nasa Israel, sa tingin ko ito ay noong, hindi ko sigurado kung 2001 yon. Pero malamang, yun nga. Ang mga Israeli sa ilalim ni Sharon ay pumasok sa Gaza at giniba nila ang ilang mga bahay gamit ang bulldozer. Noon, pinayuhan si Sharon ng mga general ng Israel na huwag gawin yon dahil hindi raw ito makakatulong. Makalipas ang kunti, tumawag si George W. Bush at sinabi kay Ariel na hindi katanggap-tanggap ito at kailangan nilang umalis dahil mas maraming problema ang dulot. Kaya pinaalis nila ang mga ito. Wala na yon ng tuluyan. Masasabi ko na ngayon, ang Washington ay mahigpit ng kontrolado ng Israel at ng mga taga-suporta nito sa Estados Unidos. Talagang totoo. Sa puntong suporta para sa mga Israeli sa yugtong ito ay halos walang kondisyon. Kaya malaking pagbabago yon. Dapat tandaan yan. At sa tingin ko, bilang resulta, napagpasyahan ni Ginoong Netanyahu na ito ang tamang panahon para atakihin ang Gaza. Ang pag-atake mula sa Gaza ay parang inalok sa kanya ng oportunidad. At nagsisimula na nating malaman na oo, isa itong malagim na pag-atake at may mga kakilakilabot na bagay na nangyari. Pero hindi ito eksaktong gaya ng unang inilarawan. Tama ayon. Walang 40 sanggol na pinugutan ng ulo, walang ginahasa at bedipute. Ngayon, alam natin na marami sa namatay ay dahil sa friendly fire ng mga baguhang sundalong Israeli na aksidenteng napatay ang kanilang mga kababayan. Nagiging problema ito kapag matagal ka ng walang labanan at pulis na lang ang kilos mo, hindi sundalo. Ang punto niya, sabi niya, hindi tayo magkakasundo sa mga ito. Ang Hamas gustong wasakin tayo, kaya wawasakin natin sila. Alam mo na simula't simula, hindi mo mahuhuli lahat ng mandirigma ng Hamas dahil parang silang isda sa dagat. Kaya paano mo mahuhuli ang isdang gusto mo? Patutuyuin mo ang dagat. Pinatutuyo nila ang dagat sa Gaza. Sinasaktan nila, pinipilit, itinutulak. Gamitin mo na ang kahit anong termino, ang populasyon palabas ng Gaza. Sinisira nila ang mga infrastruktura, bahay at gusali na nagpapakita sa mga pinalalayas na hindi na sila makakabalik dahil wala na silang babalikan. Ang tanging bagay na maihahambing ko sa makabagong panahon ay ang naging tugon ng mga Aleman sa Warsaw Uprising noong 1944. Mula Agosto 1 hanggang Setyembre 1. At pumasok ang mga Aleman sa lumang lungsod at dinurog ang mga kalaban at epektibong pinalayas ang mga tao roon. Mahahabang hanay ng libu-libong pulako ang nagmartsa, palabas ng Warsaw. Pinatay nila ang lahat ng kalaban na kaya nilang patayin at ang mga natira ng sumuko ay dinala sa mga kampong tiitan. At doon na natapos ang lahat. Hindi na nakabawi ang Polonya dahil pagdating ng mga Soviet, masaya silang naalis na ng mga Nazi ang sinumang tutol sa kanilang pamahalaan. Yan na ang pinakamalapit na paliwanag na kaya kong ibigay. At nagtagumpay ito. Naging matagumpay ang mga Aleman. Ngayon, hindi naman ito masyadong nakatulong sa Alemanya. Tulad ng sinabi ko, ang pangunahing nakinabang ay ang mga komunista. Ngayon, tinatalakay natin ang isyu sa Gaza at ang pananaw sa Israel na hindi na matutuwid ang populasyon. Hindi natin ito kayang baguhin. Hindi natin ito kayang palitan. Hindi natin ito kayang pagandahin. Wala ring pinagkaiba kahit anong gawin natin. Kaya, kailangan nilang umalis dahil hanggat nandun sila, nandoon ang Hamas. At hanggat nandoon ang Hamas at ang populasyon, hindi tayo kailanman magiging ligtas. Hindi naman ito di makatwiran, maliban kung isa sa alang-alang na ika-21 siglo na ngayon. Hindi na maaari itago ang mga bagay-bagay. Tama. Walang nakakita noon hanggang matapos ang digmaan at epekto lang ang nakita nila na ngayon ay halos agad nang napapansin. Nagbago na ang gitnang silangan. Sa loob ng 50 taon, ang mga bansang dati hindi maunlad sa teknolohiya ay ngayon napakaunlad na. Kasama rito ang Iran, Turkey, Jordan, Egypt, Saudi Arabia at ang Emirates. Lahat ay nakakapanood, nakakakita at galit na galit. Kaya ang tanong na kailangang itanong kay Ginong Netanyahu ay, maaari mo bang patayin ang lahat para malutas ito? Sa tingin ko, ang sagot ay hindi. Wala nang oras para gawin yon. Pagkatapos, tanungin mo, posible bang mamuhay ang Hamas nang mapayapa kasama ang Israel sa anumang sitwasyon? Para sa akin, malamang hindi ang sagot. Ang tanong ngayon, kaya pa bang tiisin ng rehiyon ng Israel matapos ang mga nangyayari? Matapos makita na mahigit 12,000 katao ang napatay
4,500 bata. Alam mo na, tuloy-tuloy pa. Di natin tiyak ilang mandrikma ang napatay, sabi ng Israeli. 1,000. Paano nila malalaman yon? Iniisip namin na malaki rin ang naging kaswalti ng mga Israeli. Hindi namin alam kung gaano karami. Walang naglalabas na impormasyon tungkol doon. Noong ikalawang digmaang pandegdig, hindi rin namin sinabi ang totoong bilang ng kaswalti laban sa mga Aleman. Malamang naging iskandalo yon sa Estados Unidos at natanggal sana sa pwesto sina Eisenhower at iba pang general. Pagkatapos ng digmaan, unti-unting nalaman ang katotohanan sa pagdaan ng mga dekada. Sinabi naming nadulot kami ng 200,000 kaswalti sa mga Aleman sa Battle of the Bulge. Ang mga Aleman ay nagkaroon ng 68,000 kaswalti. 11,000 lang ang napatay. Tayo ay nagkaroon ng mahigit 100 at 40,000 kaswalti at 20,000 napatay. Alam mo na, kapag nagdududa, magsinungaling ka na lang. Iyan ang sukatan ng digmaan. Sa tingin ko, wala talaga tayong alam sa totoong nangyari sa mga Israeli o eksaktong nangyari sa mga Arabo. Pero ang alam natin sa pangkalahatan, ito ay isang sakuna, isang humanitarian disaster at isang kalamidad. Kaya anong susunod? Kailangang sagutin ang 2 tanong na ito. Sa palagay ko, hindi maganda ang magiging resulta ng tigil putukan na ito at wala ring magandang sagot na makukuha. Pansamantala nitong mapipigil ang pagdanak ng dugo. Magsisimula ulit ang pagdanak ng dugo. At ang tanong, hanggang saan ito kakalat? Nagbigay si Ginoong Putin ng tapat at tumpak na talumpati tungkol sa gitnang silangan at sinabi niyang hindi dapat maglabas ng resolusyon na kumukondena lang sa isang panig. Tama. Dapat balanse ito. Kailangang makilahok ang buong rehiyon at manalakas na bansa para mapigilan ito. Kung hindi, magkakaroon ng laban ng pangreyon na may pandaigdigang epekto. Tiyak na tiyak. Oo, tayo nga. O ibig kong sabihin, kamangha-mangha na nagawa nilang makipagkasundo para sa pansamantalang tigil putukan. Pero agad namang sinabi ni Netanyahu na syempre, pansamantala lang ito at magpapatuloy pa rin ang pagdanak ng dugo, gaya ng sinabi mo. Sa tingin ko, base sa nakita natin, nag-aalala ako sa kinabukasan ng Israel. Maleno na kaalyado ito ng Estados Unidos. Ibig sabihin sa palagay ko, alam mo, may karapatan naman talagang Israel na umiral bilang isang bansa. Sa tingin ko, wala namang pagtatalo tungkol doon. Pero talagang nag-aalala ko para sa kinabukasan ng Israel. Halimbawa, kung ipagpapatuloy nila ito at mapaalis nila ang 2 milyong tao mula sa Gaza, ano na talaga ang magiging kinabukasan? Iniisip ko yung mga batang pinapatay ngayon. Hindi ba't mas nadaragdagan pa ang mga ekstremista dahil sa karahasang laban sa mga sibilyan? At kung paalisin lang ng Israel ang 2 milyong tao at sasakupin ang Gaza, paano ito titingnan sa gitnang silangan? Ano ang hinaharap dito kaugnay sa operasyon ng Israel? Nag-aalala ka sa Israel. Matagal ko nang sinusuportahan ang mga Israeli. At gusto kong manatili ang Israel bilang estado. Hindi ako walang simpatsya sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na galit ako sa mga Muslim Arab o na dapat nilang maranasan ang pinagdadaanan nila ngayon. Sa ngayon, Sa tingin ko, hindi na mabuti at epektibo ang kolektibong parusa. Pero hindi ako Israeli. Amerikano ako. At unang-una kong iniisip ang Estados Unidos. Aminin ko, nag-aalala talaga ako sa posisyon natin sa rehiyon at mundo. Dahil alam ng lahat na sa uli, tayong may hawak ng lahat ng baraha pagdating sa Israel. tama yan. Tulad ng sabi ko, ang mga naunang presidente ay nakialam at nagsabing tama na, tumigil na. Minsan paborito sa Israeli, minsan hindi. Pero para sa kapakanan natin. Noong 1973, nais naming maiwasan hindi lang ang digmaan sa rehiyon, kundi pati ang maaring pagsali ng Unyong Sobyet noon. At alam namin na kung tatawirin ng mga Israeli ang Kanal Suez, na ginawa naman nila sa huli, at talagang papasok sila sa Cairo at guguluhin ang buong bansa at susubukang pabagsakin ng gobyerno, ang mga Ruso o ang mga Sobyet noon panahong yon ay makikialam gamit ang lakas militar. Kaya ayaw naming tahakin ang landas na yon. Kaya namin sinabi, sige, tumawid kayo sa Suez, umatras kayo at bumalik sa kabila. Sa tingin ko, naging kapaki-pakinabang sa estratehiya ang digmaang iyon para sa Ehipto at Israel sa huli. Sa tingin ko, ang mabuting bagay na yon ay nangangganib na yon dahil sa mga nangyayari. Pero ang totoong issue ay si Ginoong Erdogan at Turkey. Ngayon, hawak ng Turkey ang malaking kapangyarihang militar. Malakas ang pondo at suporta nito mula sa mga Emirate, lalo na sa Qatar. Ngayon, may suporta ang Turkey mula sa mga Ruso. Maging ang mga Iranian na dating karibal nila
ay nagsabing sobra na ito para sa kanila. Alam mo, pareho rin kaming nadidismaya. At sa madaling salita, ang mga Sunni at Shia ay magpapatawaran at haharapin natin ang problemang ito dahil lahat tayo ay kailangang makialam. Naglunsad na si Ginoong Erdogan ng Freedom Flotilla nasa 100 barko na may dalang makataong tulong para sa Gaza. Umalis na sila sa daungan at papunta na sa Gaza. Hindi mahaba ang biyahe mula Turkey. Tatawid lang mang Mediterranean para marating ang Israel o Gaza. Mahalaga ito dahil noong huli, sinubukan ng mga Turko na magpadala ng barkong kargamento na may makataong tulong ilang taon nang nakalipas. Hinarang ito ng mga Israeli at inakit pa nilang barko at 3 mamamayang Turko ang napatay sa gulo na sumunod. Isa iyong trahedya. At nagalit ang mga Turko pero pinigilan nila ang kanilang sarili. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko si Ginoong Erdogan ay nagpapadala ng flotilla para siguradong tumulong sa sitwasyon sa Gaza. Walang duda tungkol doon. Hindi para hamunin ng mga Israeli kasi alam niya ang gagawin nila. Malamang makikialam sila para pigilan ito na posibleng magdulot ng mas malalang sitwasyon kaysa dati. Sa tingin ko, hinihintay niyang makita kung ano ang ating ng Estados Unidos. Gagawin. Sinasabi niya, tingnan mo, sasali ko ba sa gulong ito? Papayagan mo bang sumiklab ang isang digmaan sa rehiyon dahil dito? Makikialam ba kayo, Amerika, at pipigilan ito? May kapangyarihan naman tayong gawin yon. Oh, meron din tayong responsibilidad. Sabihin mo kay Ginoong Netanyahu na inaatras na ang plota. Inuurong na natin ang ating puwersa sa dagat. Hindi tayo magpapadala ng karagdagang suporta sa anumang sitwasyon hanggat hindi niya itinitigil ang ginagawa niya. Sa tingin ko, hindi natin gagawin yon. Sa palagay ko, mas malakas ang impluwensya at kontrol ni Ginoong Netanyahu sa Washington kaysa kay Pangulong Biden. At meron tayong kongreso na nasanay na sa isang bagay na napakadelikado. Nakikita nila ang digmaan bilang isang bagay na nagaganap sa ibang lugar, hindi sa atin. Sa madaling sabi, masama at nakakabahala ito, pero nangyari sa kanila. Pero maari rin itong mangyari sa atin at magdulot ng malaking pinsala sa Estados Unidos. Kaya sa tingin ko, tinalikuran ng Kongreso ang responsibilidad nito dahil iniiwasan nilang pananagutan. At muli, bumabalik ito sa mga botante. May kasalanan din ang mga botante dahil hindi natin ito binibigyang halaga. Alam mo, galit ang mga botante dahil isinusulong natin ang Green Deal kapalit ng sektor ng enerhiya na winasak ng administrasyong ito. Dapat ay umuunlad ito. Maaari tayong makahanap ng balancing paraan na nagbibigay ng solar power at iba pang anyo ng green power. Pero hindi natin pwedeng gawin ang ginawa ng mga Aleman na parang nagpakamatay. Isinara ang mga nuclear power plant at mga planta ng karbon at iba pa. Alam ng mga Amerikano ang tungkol dito. Sobrang sensitibo sila sa presyo ng gasolina, sa gastos sa pagkain, tulad ng mga Tsino at ng mga tao sa buong mundo. Sa tingin ko, hindi nila pinapansin ang nangyayari at sinasabihan lang silang suportahan ng Israel. Walang formal na alyansang Israel sa atin, pero sinusuportahan natin sila dahil gusto natin ang mga Israeli. Gusto natin ang Estado dahil sa tingin natin, karapat-dapat itong umiral. Pero may limitasyon ang ating interes. Interes ba natin na punduhan ng walang kondisyon ang pagpapalis ng milyon-milyong tao mula sa kanilang mga tahanan para lang makalika ng isang bagong mega-estado ng mga Hudyo mula Jordan hanggang Mediteraneo? Hindi ko tingin na interes natin yon. Yan din ang tanong ni Ginoong Erdogan sa Washington. Tama. Napakagandang mga pananaw, Cornel. Maraming salamat dito. At sa tingin ko, magiging napaka-interesante panoorin kung paano tutugon ang Estados Unidos. Dahil, gaya ng sinabi mo, tayo ang may kontrol. Tayo talaga ang may hawak ng pera. Tumatanggap sila ng $3 bilyong taon-taon mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Malino naman, ang Israel ang tumatanggap ng pinakamaraming dayuhang tulong kumpara sa ibang bansa sa mundo. Sa tingin ko, kung i-adjust sa inflation, mahigit $300 bilyong na ang natanggap nila mula noong naging bansa sila noong 1948. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood ng panayam natin ngayon kasama si Colonel McGregor. Kung hindi nyo pa napapanood ang panayam namin tungkol sa digmaan sa Ukraine, isa pa itong video na hindi nyo dapat palampasin at maaari nyo lang i-click dito para mapanood ang buong presentasyon.